Pagputok ng taong 2015, agad inumpisahan ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force ang giyera kontra illegal na droga sa isang drug raid sa isang hotel sa Makati. Hulog sa bitag ang isang hinihinalang miyembro ng Mexican Sinaloa Drug Cartel. Merong mga intelligence community members na nagsasabi na ang nahuli ay isang kung sa hierarchy ng operation dito sa Southeast Asia ng Mexican Sinaloa Drug Cartel. Mataas yung nauupuan, no? Yung kinabibilangan nitong Horacio Herrera Hernandez. 2.5 kilong high-grade cocaine ang nasabat na mga operatiba sa Mexican si Horacio Hernandez. At napasok na natin yung kanyang sirkulo, yung palibot niya at di umano, ito nagpapahanap ng bayan ng cocaine. So yung CI na naglumapit sa atin, naipasok yung isang undercover agent. Ang binebenta niya ay 2.5 kilograms sa halagang $120,000. Si Hernandez, umano, isa sa pinakamataas na opisyal ng Mexican Sinaloa Drug Cartel. Ito nga ay active member ng dreaded Sinaloa Mexican Cartel. Lumalabas po na yung nasa taas po nila, yung pong nasa Mexico mismo, yung Sinaloan Drug Cartel po talaga. Ang plano nila before is magbenta ng drogang gawa sa Mexico dito sa Pilipinas at ang gagamitin yung local group. Umpisa pa lamang ng taong 2014, alertado ng PDEA, PNP at NBI sa operasyon ng Mexican Drug Cartel sa Pilipinas. Ayon sa United States Intelligence Community, ang Mexican Sinaloa Drug Cartel ang pinakamalaki at kinakatakutang sindikato ng iligal na droga sa buong mundo. Handang mamatay at pumatay para sa negosyo. Medyo nakakatakot na rin ito kasi alam naman natin yung Mexican, yung Sinaloan drug syndicate. Pumapatay sila ng ordinaryong tao. Mapatay, well-budgeted, well-armed. Nagmula sa probinsya ng Sinaloa sa bansang Mexico. Nagsimula sa isang maliit na sindikato ng iligal na droga ang kartel. Matapos mamayagpag sa karibal na sindikato sa Mexico. Grenade tossed into this club near Mexican drug cartels infiltrating the American border. A common enemy, Mexican drug cartels between Mexico and the U.S. Pinasok ng Sinaloa Drug Cartel ang merkado sa Estados Unidos. At nitong nagdaang mga taon, unti-unti na ring pinasok ng Mexican Sinaloa Drug Cartel ang Asia. Maging ang bansang Pilipinas. Ang raid na isinagawa ng PNP AIDSOT sa isang tagong farm sa probinsya ng Batangas noong Nobyembre 2013 at ang pagkakaresto ng mga Canadian at Mexican national sa isang exclusive condominium sa Taguig City nitong nagdaang 2014. Mga ebidensya ng operasyon ng Mexican Drug Cartel sa Pilipinas. Nakikita naman siguro nila na ang Pilipinas ay una, merkado, no? Gumagamit ang mga Pilipino ng pinagbabawal na gamot, partikular na yung shabu. At pangalawa, ang Pilipinas na pwede maging transshipment ng droga from Mexico to the different countries in Asia. Ayon sa PNP AIDSOT, malaking kaugnayan ng nahuling Mexican si Horacio sa Makati ngayong 2015. Sa operasyong isinagawa sa Batangas noong 2013, si Horacio Herrera Hernandez lumabas na during the surveillance operation na isa siya sa doon sa dalawang grupo ng mga Mexicans na nag-attempt mag-establish ng cartel dito sa Pilipinas. Ngunit nung panahon nung 2013, hindi siya na-file ng kaso dahil nawala siyang parang bula. So yung mga iba lang ang na-file ng kaso. Now, nitong mga nakarang buwan, lumalabas na dito siya sa Pilipinas, no? Nagtago-tago na siya dito, palipat-lipat ang lugar. Kahalintulad sa mga Chinese drug syndicates,
sa mga exclusive subdivision at condominium units o di naman kaya sa mga naglalakihang farm na diskubre ang kanilang operasyon. Yung exclusive areas ang mabigat, hindi basta mapapasok. Even exclusive subdivision, Ayala Alabang, basta ba mapapasok, higpit na security dyan. Diba? Itong Dasmariñas Village, Forbes. Favor sa kanila yun eh. No? Condominiums, matataas, may security guard, exclusive villages. Sino magdududa na sa isang exclusive subdivision, mansion ang bahay, meron palang clandestine laboratory. Wala. So, favorable sa kanila eh. Ang distribusyon ng kanilang produktong illegal na droga tulad ng shabu, cocaine at ecstasy sa mga naglalakihang club at casino. Pag nagkakaroon talaga ng casino resorts, tsaka mga high-end na mga bars o restaurant, nagkakaroon ng market ang drugs. Sa kayang hotel, napakahirap for ordinary law enforcement people, hindi madaling pasukin niya, gagamit kami ng asset. Ano pang gagasta namin sa mga casino? Naglalaro sila, kalaro rin nila, di ba? Kapwa rin nila. So may tustahan, kantsawan. Baka meron kanyang stocks, mayroon lang kumukuha sa akin. So doon nagkakaroon ng unang transaksyon. Inula ng kontrobersiya ang pamunuan ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa bukod sa mga baril, pera at ilang mamahaling gadgets. Nadiskubreng patuloy ang pamamayagpag ng iligal na droga sa loob ng Bilibid. Ang mga umano'y nasa likod ng pagpapakalat ng iligal na droga sa loob ng munti, mga sentensyadong big-time drug dealers. Hindi sekreto ang operasyon ng pagpapakalat ng iligal na droga sa loob ng National Penitentiary ng Pilipinas. Ayon sa dating hepe ng PDEA at Superintendent ng New Bilibid Prison, Dionisio Santiago Jr., malawak ang galamay ng sindikatong iligal na droga. Nagagamit ang kaluwagan ng sistema sa loob ng mga kulungan sa bansa. Ang mga itinuturing na black sheep sa iba't ibang sangay ng gobyerno ang nakikitang isa sa pinakamalaking problema sa giyera kontra iligal na droga. Ayon kay Santiago, gaano mang ibuhos ng mga otoridad ang kanilang puwersa kapag napanghimasukan na ng ilang mga namumulitika na didiskaril ang diskarte. Ang bureaucracy natin is an excellent bureaucracy, pero hindi perfect. Ang judiciary, ang courts, ang law enforcement, prosecution, pare-pareho kami nagkakaproblema dyan. Kahit anong higpit mo dyan, parang magkakapatid lang yan eh. May mga syndicate dyan na nakakapagpasok ng inchik eh, regularly. So many heads per month. Ang balita ko, yung isang malaki, nandiyan pa rin. Ako personally, para maniwala akong successful na campaign natin, I want to hear that that group is out of immigration na. Dagdag kontribusyon ang industriya ng iligal na droga sa Pilipinas sa lumulobong bilyong dolyar ng negosyong iligal na droga sa buong mundo. Sa pagdaan ng bawat taon, patuloy itong lumalawak at lumulobo. Walang kahirap-hirap na ibebenta ang iligal na droga dahil na rin sa dikta ng supply and demand sa merkado. Sa datos ng Dangerous Drugs Board, aabot sa 17 milyong individual ang nalululun sa iligal na droga sa Pilipinas. Kalahati ng statistika, itong matatagpuan sa National Capital Region. Shabu at marijuana ang nangunguna sa listahan ng pinakaginagamit ng iligal na droga. Kaya agresibo ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa giyera kontra iligal na droga. Go, go, go! Halos linggo-linggo ang operasyong isinasagawa ng PDEA sa mga masusukal at tagong barangay sa Maynila at kalapit probinsya ang pangkaraniwang target ng mga operasyon. Bagamat mga runner at malilit na distributor ang nahuhuli ng PDEA na naidokumento ng bitag, tagumpay pa rin may tuturing sa kampanya ng gobyerno. Machong operasyon sa himpapawid sa dagat.
at sa mga sulok-sulok ng barangay sa Maynila, maging sa mga liblib na probinsya. Buy-bust operation, entrapment operation, marijuana eradication, at pag-i-issue ng search warrants. Sa loob ng mahigit isang dekada, ito ang matatagumpay na operasyong illegal na droga na idokumento ng Bitag Investigative Team. Gaya ng operasyon ng bansang Amerika at Mexico laban sa mga drug cartel, puspusan ang kumpanya ng gobyerno ng Pilipinas kontra illegal na droga. Ibinubuhos ang lahat na budget, tao at kagamitan. Ang bawat operasyon aakalain mong sasabak sa giyera. Subalit sa huli, pili lamang ang mga operasyong nagre-resulta sa kompiskasyon ng malakihan at kilo-kilong illegal na droga. Karamihan sa matatagumpay na operasyong naidokumento ng Bitag, gramo-gramo lamang. Bagamat buo ang loob, nahihirapan ng mga otoridad labanan ng mga sindikatong illegal na droga. Dahil sa kakulangan ng budget at kagamitan, mistulang na pag-iiwanan ang ating mga otoridad. Kaya naman ang giyerang ito, iba-iba ang kanilang diskarte. Ang NBI, Anti-Illegal Drug Task Force, doble kayod kahit kapos sa budget at mabibilang lamang ang mga tauhan. Kahit papaano, nakakalambat din ng malaking isda ang kanilang mga lakad. So far okay naman, may mga nahuhuli naman kami, tsaka may mga na-neutralize naman kaming grupo. Although mahirap talaga kasi sa dami, lalong dumami ngayon ng mga sindikato na involved sa drug trafficking. Ang PNP AIDSAT, mga laboratorio, malalakihang shipment at malalaking personalidad ang hinahabol. Ang EDSOT, ang hinahabol lamang, itong mga high-value targets. Hindi na natin pinapakialaman yung mga street drugs, yung piso-piso, kumbaga, doon sa kalye. Target ng PNP at NBI ng illegal na droga sa merkado. Habang ang PDEA sa ibaba o yung tinatawag na grassroots level ang target. Ang mga Shabu-Tiangge sa mga squatters area ang sentro ng kanilang aksyon. Bagamat sa mata ng ilan, tila nagiging paligsahan ang lingguhang operasyon ng tatlong ahensya. Sa giyera kontra illegal na droga, walang puwang ang kompetisyon para sa mga hepe ng PDEA, Philippine AIDSOT at NBI Anti-Illegal Drugs Task Force. Malinaw na ang Philippine Drug Enforcement Agency ang siyang ulong namumuno sa kampanya at giyera kontra illegal na droga. Pero dahil sa laki at lawak ng problema ng bansa sa illegal na droga, kinailangan ng PDEA dagdag puwersa. Dito pumapasok ang suporta ng Philippine AIDSOT at NBI Anti-Illegal Drug Task Force, maging ang Philippine Coast Guard at ilang sangay ng Armed Forces of the Philippines. Hindi naman kasi kami ganun karami. Magugulan sila kung sasabihin ko yung totoo. 1,895 lang kami. Kung Pilipinas yung sasakupin mo, yung pulis na 148,000 nahihirapan yung pang 2,000. Bagamat kanya-kanyang balwarte ang nasasakupan sa giyerang kontra illegal na droga, sa bawat operasyon, kinakailangan pa rin makipag-ugnayan ng mga Illegal Drug Task Force at PNP at NBI sa Philippine Drug Enforcement Agency sa pamamagitan ng info sharing sa pagitan ng mga ahensya na pagpaplanuhan at matagumpay na isasagawa ang bawat operasyon. Kami ang nagsusupervise sa anti-drug operations ng mga ibang mga ahensya ng gobyerno katulad ng NBI, PNP. Meron silang anti-drug task forces. Ang PDEA ang nagsusupervise. Kaya nga po bago sila makapaglunsad ng mga operation, humihingi sila ng coordination slip sa amin.
Sa ganitong paraan, ang maliliit at malalaking operasyon na magkakaibang ahensya ng gobyerno kapag pinagsama-sama, malaking dagok sa operasyon ng mga sindikato. Nagkaroon tayo ng napakalaking increase sa volume ng drugs na na-recover. Kaya may pagmamalaki namin na banner year talaga ito for anti-drug operations. Nagiging isang malaking tagumpay sa giyera kontra illegal na droga. So this year, hopefully, maging best kami ulit.